ay pinapasok ko na po ang ating shafting. Make sure na meron po itong oil para madali po natin siyang maipasok. At ang next ay itong kabila naman. At ang next naman yan, ay check naman natin ang mga gearings kung umiikot siya ng maganda. At dapat hindi siya nag-i-stack up. Pag nakasalpak na yan, free wheel na yan. Pag hindi free wheel yan, may problema yan. Nakarasin mo uli. At ang sunod naman nito ay maglalagay naman tayo ng gasket maker. At ang ginagamit ko po talaga dito ay ang Beta Grade. Dahil subok ko na po ito sa tagal ko nang ginagamit, wala naman nagiging problema. Ito po ang nilalagay at ginagamit sa pagitan ng dalawang crankshell. Sa gitna po ito nilalagay. At kung maglalagay po tayo nito, make sure na hindi po sobrang dami. At sapat lang ang ating ilalagay. At nang sa ganun, hindi po magkaroon ng problema at hindi pumasok sa ating oil passage ang mga sobrang mga gasket maker. At kung babara po ito sa ating mga daluyan ng langis at sa lahat ng mga oil passage ay magkakaroon ng problema ang ating makina. At pagkatapos na nating maglagay ng gasket maker ay pwede na nating ilagay ang kabiyak na crankshell. At kung wala kayong strainer o steel wool ay okay lang naman. At kung may natutunan ka at kung umabot ka sa punto ng bidyong ito, paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. At big shout out nga pala sa lahat ng mga followers ko na palaging nanonood.